God is good. Nandito tayo. At this is the day of the Lord's victory. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat. Yung verse ko po, sa Mark 11 verse 24, therefore I will tell you whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, napakaganda po nito para sa amin dahil dumating po kami sa point na talagang last year po ay ayoko na pong umiyak. Masyado na pong, napakarami na pong luha ang lumabas sa akin. So, sobrang naging, ang buhay po namin noon ay maraming pagsubok, ups and downs po. Ikukwento ko lang po yung maliit konting history lang po kung hindi po nyo na nalalaman. Si Brother Rudy po ay nagkaroon po ng 4 na beses po kami na pabalik-balik sa hospital kung hindi nyo po alam. Nag-start po siya ng May, medyo na-operahan po siya sa likod. Ilang days din po kami, 1 week. And ang pinaka-worst po is, wag naman worst, noong July po, 7 up to 29, nasa hospital kami. Doon po medyo naging ang buhay namin talagang napakabigat po na naging matumaas po yung sugar niya, nagkaroon po siya ng pneumonia, may fever, nagkaroon na rin po siya na nagka-heart failure na rin po siya. So, ang ending po, nadala po namin from the emergency, nag-room kami, and then nagkaroon po siya ng heart failure. So, diniretso na po siya ng ICU. Praise God po, medyo hindi, wag natin isipin na tutubuhan siya agad. So, hindi po siya tinubuhan. From the nasal, so, aspiratory po ba yun? Ganun. And then, hanggang sa nag-high flow lang po siya. Praise God po, after a week, lumabas na po kami sa ICU. And then, ang mga doctors po niya, talagang sabihin na natin kung hindi 5-6 na doctor po ang tumitingin. So, medyo pag po ganon, nagko-conflict po tayo sa mga decision-making ng ibang doktor eh. Lalo na medyo okay na siya, at ka-5th day, nakakain na siya ng soft diet, liquid, from the liquid to soft diet. So, yung isang doktor niya, pwede na siyang dalhin sa progressive. Parang ICU din po yun ng recovery. Yung iba, gusto diretso na sa room. Praise the Lord, hindi na po kami dumaan doon. Dahil alam niyo naman po kung gaano kahirap ang nasa ICU. Puro tip-tip-tip-tip na lang po ang naririnig natin doon. So, napakahirap po. Ako lang din po yung nagbabantay, tsaka yung younger daughter ko. Palit-palit lang din po kami. So bukod doon, syempre, alam po natin ang gastusin pag na-ICU ka. So kanino lang po kami lumalapit? Kay Lord lang po, wala po kaming gawin kung hindi mag-praise and thank. Pag visit po kay Brother Rudy sa ICU, pray na lang po from the top of his head to the soles of his feet. Talagang magaling na siya. In 5 days, nakakain po siya. Kaya po, after a week, nasa room na kami. Pero, andun po, undergo pa rin siya ng recovery. Nasa regular room po kami until the 29th na-discharge kami ng July. So, nandun pa rin po, ng pagsubok sa akin, sa amin. Hindi pa rin po nawala. Umuwi po kami ng Bulacan. From Bulacan, na-emergency na naman siya ng August. Another ibang diagnose na naman po. May suka, nagbabamit siya, hindi siya po makakain, kada kain niya, pinabamit niya. So, emergency, opo, 1 linggo or almost 10 days din po kami doon ng August. Ang findings po, meron daw siyang gusto nung surgeon operahan dahil meron daw po siyang gallstone. Pinipilit na, ano masakit sa'yo, likod mo? Sabi ni brother, wala pong masakit. Hindi po kami magpapa-opera. Pero alam niyo po, ini-schedule niya kami. By the grace of God po, hindi po kami nagpa-opera. At medyo kailangan po niyang ilabas, yung dapat ilabas sa tiyan niya. Yung mga ganun pong senaryo. So, hindi pa rin po. Pray kami. So,
ganun po katindi yung binigay sa aming pagsubok last year na hanggang August, September, medyo may pa-clinic-clinic until October, eto na naman po kami, naging anemic po siya. Grabing pagsubok po talaga po ang binigay sa amin. Pero nandito po kami, nakatayo at nakikita niyo po siya. Very strong na po siya. Magaling na siya. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lahat po na yan talagang, lahat salamat po sa mga prayers. Napakalaking tulong po yan para sa atin, sa ating church. Talagang konting tibot, Sister Ruth. Sige, pagpe-pray natin, ganyan. Maraming salamat po doon. Financial, hindi po natin alam. Alam po natin yun na grabe. 100,000 at umabot na po talaga sa milyon ng gastos. Di ba po, pag naha-hospital. Pero pinrovide po yun ni Lord. Ang daming tao, ang daming pamilya, friends na tumulong sa amin. So salamat, maraming salamat na hindi talaga po kami pinapabayaan. Nandyan pa rin po si Lord para sa amin kahit sa anong hirap na pinagdaraanan namin. Kaya po, nagpapasalamat po talagang yung kagandahang loob. Pagmamahal natin sa Kanya ay walang hanggan po talaga. Sinabi din po dun sa verse na Psalms 118 verse 24 and 25. The Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad. Lord, save us. Sinave si Brother Rudy ng 2025. Amen? Lord, grant us success. Very successful ang year namin. Until today, this is the Lord. This is the Lord's victory for the healing, restoration, and strength, and financial breakthrough na rin, Lord. So, yun lang po, konting praise report para sa kagalingan ni Brother Rudy at taas po natin, iwi po natin yung ating envelope para mas lalo pong lumago ang ating maibibigay sa church natin. Yes, Lord. Lord, thank you for everything. Thank you for the gift of life, for the answered prayer, Lord, for the guiding us, Lord, sa protection, sa provision, sa favor na ibinibigay niyo, Lord, sa amin, sa healing, miraculous healing na binigay niyo kay Rudy at sa lahat ng aming churchmate, kay Pastor Mar and Pastor Jim. Kayo po ang magbibigay ng kalakasan, doble at tripling kagalingan, Panginoong Jesus. This is the day of the Lord's victory, Lord. Blessing of the Lord's blessing, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
now, our church became the Home of the Lord Christian Assembly. Because when the Lord told us to start the church, it just happened that we already had a song. Si Sandy Pati pa ang kumakanta. So actually, nagsimula tayo, meron na tayong theme song, The Home of the Lord. Everyone say, The Home of the Lord. And for 37 years, we have been the home of